Nang gabing iyon ay nasa mansyon ng mga lang ang halos buong staff ng San Ignacio, Textile Mills at ng bangko. Nagliwanag ang buong kabayan sa napakaraming ilaw. Some small party who, natatawang komento ni Cathy. Yeah, and I'm so happy, Cathy. I feel like a debutant. Maliban sa absent ang gown at cotillion, si Rafi. Nagkatawanan ng tatlo at pare-parehong nag-high five. Maya may kinalabit ni Cathy si Moana na binati ng ilang empleyada. Nasa gitna katuon ng mga mata. Here's your dream boy, bulong nito. Dashing in old faded blue jeans and white sports shirt. Pasalamat ka at hindi ko type ang older men na ala Billy Ray Cyrus, no matter how sexy. Pagkatapos ay kinanta ang kantang pinasikat ng sensual foreign singer. Don't break my heart, my achy breaky heart. Sinebayan pa yun ang dalagitan ng sayo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Rapi. Ewan ko ba dyan sa kaibigan mo kung bakit hindi sa akin magka-crush kayong mas gwapa kung di hama kay Vince. Matanda na ang lalaking iyon ah. Shucks, she made a face bago mabilis na iniwan ng dalawa. Sinalubong si Vince na inikot ang tingin sa paligid. Ang ibang mga empleyadong kilalang binata ay kinawayan ito. Alanganing gumanti ng ngiti at kaway si Vince. A party? Gulat nitong wika paglapit niya. Your father invited me here for a party at hindi niya sinabi sa akin. I was surprised myself. Ikinawit niya ang braso sa braso ng binata. Let's dance. Yakag niya at hinila sa gitna ng dancing floor ang binata. I wasn't prepared for this. Napilitang hapitin ni Vince ang dalagita. Isang old song ang nakapailan lang. Oh my gosh, Aniya, paano na-squeeze ang kanta ngayon sa mga, hindi na niya itinuloy ang sinasabi. Ang mga magulang niyang nasa malaking component. Idinikit niya ang mukha sa dibdib ng binata at nilanghap ang kolong nito. Mask, that's that favorite song, bulong niya. Would you believe I have memorized the lyrics already? Tumingala siya and sing it along with the tape. From the movie Carousel, sagot ni Vince. Yeah, I saw the old video. The man died nang hindi na ipaalam sa asawa kung gaano niya kamahal ito. I cried watching it, you know. Ngumiti ang binata. Nasa mga mata ang tenderness para sa kanya. Silly yun. Pumarmal si Moana. The movie really touched me, Vince. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi kailangan itago ko sa dibdib ang damdamin ko para sa isang tao. Baka by the time na gusto kong sabihin sa kanya yun ay huli na. Isang tikhim ang pinakawala ni Vince. And you know what I felt for you. Patuloy niya. I like you, Vince, so much. I know it sounds a broken record but I love you already. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng binata. Hinapit ang dalaga. Softly kiss her hair. You only know the words, Moana, but you can't even begin to know the meaning of. Bulong nito painfully. Years from now, you won't even remember you told me that. I don't want to argue with that. Maybe yes, maybe no. She sounded wise and pleased by herself. You're much too young, Moana, and you will always be my sweetheart. He whispered huskily. Someday someone will come along, someone you will really love. At pag sumagi sa alaala mo ang bahaging ito ng kabataan mo'y magtatawa ka. He gave a better smile. She was about to say something nang tapikin ni Rigo de la Serna ang balikat ni Vince. Pinitian nito si Moana. Excuse me, Moana, pero ipinatatawag ng daddy mo si Vince sa library. Parehong nagkatinginan ng dalawa. Si Vince ay nagsasalubong ang mga kinay. Wala siyang ideya kung bakit siya kakausapin ni Mr. Lang. At sa nakikita niya sa mukha ni Moana, ay natitiyak niyang wala rin itong alam. Nagpautiuna na si Rigo. Vince, I'll talk to you later. Wika nito at sumunod na sa nakatatandang lalaki. Talk to your father about my offer, Vince. Si Henry at nilingon ang nakikinig na si Rigo. I am giving you 24 hours para pag-isipan. No more no less, paraing wika ng matandang lalaki. Hindi agad nakapagsalita si Vince. Master in University of Puta is all expense paid. Ang tanging gagawin niyang kumuha ng unit sa banking and finance. All the rest are easy dahil gusto niya ang kursong tinapos. He was overwhelmed. Ano ang masasabi mo, Vince? Untag ni Henry. Noon lang napuna ng binatang nagpipigil siya ng paghinga. Thank you, sir. Nilinga niya si Rigo. Sa inyo din, Mr. de la Serna. Kailan po ninyo ako paaalisin? Magkahalong excitement at lungkot ang nasa tining niya. Isang malapad ng ngiti ang pinakawala ni Henry at tumayo. Tumayo na rin ang dalawang lalaki. Inilahad ni Henry ang kamay sa kanya at mahigpit siyang kinamayan. Ganon din si Rigo. May tao akong tatawagan sa Maynila upang ayusin ang passport mo. Pero kailangang lumuwas ka kaagad. Hindi niya maintindihan ang tila mabilis ang pagpapalis sa kanya ng matandang lalaki. Ganoon man ay hindi na siya nag-usisa pa. Maaari na po ba akong umalis?
Nagsalubong ang mga kilay ni Henry. "Wouldn't you stay at the party?" Umiling siya. "I'd rather not, sir. Please say my goodbyes to Moana at pakisabi pong ipadadala ko ang regalo ko sa kanya sa graduation niya. I'm leaving tomorrow for Manila." Iyon lang at lumabas na siya ng silid at marahang inilapa at pasara ang pinto. Moana will have a fit pag nalamang umalis si Vince nang hindi nagpapaalam. Umiiling na wika ni Henry. A nostalgic smile appeared on Rigo's lips. "My wife Lacey fell in love with me when she was 15, Henry. I think I was a couple of years younger than Vince now. We never outgrew the feeling sa kabila ng 6 na taong walang komunikasyon. Do you think my daughter's in love with this man, De La Serna? He's 8 years older." He smiled lazily. Ang nakatitiyak ako'y ang damdamin ni Vince para kay Moana. Nasisiyang sumambal ng swivel chair nito si Henry. "Let's keep our fingers crossed, Rodrigo, and I hope love hasn't lost its real essence kahit sa panahong ito. At ipahanda mo sa abogado ang kumpanya ang pag-uusapan sa susunod na board meeting." "Hey, si Rapi kay Moana. Umiinda ka nga pero panay naman ang lingon mo dyan. Sino bang hinahanap mo?" Nagkibit siya ng mga balikat at patuloy sa pagsayaw. 2 oras nang mahigit na nasa loob ng library ng daddy niya si Vince pero hindi pa rin lumalabas. Noon niya natanaw ang ama na nilapitan ng mami niya. "Sandali lang, Rapi. Dance with Cathy." Iniwan niya sa gitna ng dancing floor ang manatilyo at nilapitan ang ama. "Dad, si Vince. Kanina pa umalis iya," sagot ni Henry. "Ipagpaalam ko na lang daw siya sa'yo." Pakiramdam ni Moana ay nawalang lahat ng ilaw sa buong paligid. Biglang sa pandinig niya yung naging napakaingay ng party ay nabibing siya. At ipinasasabi niyang ipadadala niya ang regalo niya sa'yo sa mga araw na ito. Dagdag ni Henry. Damhim, hiyaw niya tumakbong papasok sa loob ng mansion bago pa siya mag-iiyak sa harap ng maraming tao. Nagpalipas siya ng sama ng loob bago dinalaw ang binata sa bahay nito. "Hindi ba nagpaalam sa iyo ang anak ko, Moana?" Si Captain Saavedra na nakagayak ng patungo sa munisipyo. Saan po nagpunta si Vince? Umalis siya kahapon patungong Maynila upang ayusin ang papeles niya patungong Amerika. Amerika? Gulat niyang ulit. Sa rekomendasyon ni Mr. De La Serna ay inalok siya ng daddy mo ng scholarship upang magpatuloy ng pag-aaral sa ibang bansa, iha. Patuloy ng matandang hepe. Katunayan nga niya ay gusto kong dumaan sa inyo mamaya upang personal na pasalamatan si Mr. Lang. "Sige po, Mr. Saavedra." Para siyang nauupos na kandila na nagbalik sa naghihintay ng sasakyan. Gusto niyang bumulalas ng iyak pero hindi niya gagawin sa harap ng driver. "Vince," muling usal ng dalaga habang nakatitig sa kisame ng silid niya. 4 years. She even thought na marahil ay sinusulatan ni Vince si Veron. Subalit makalipas ang 1 taon, ay nabalitaan niyang ikinasal si Veron kay Joey at sa kabilang bayan na naninirahan ng dalawa. Sinulya pa niyang isang music box na katabi ng lampshade niya. Gaano na ba katagal yung nakalagay doon? 3 taon na ba? Inabot niya yun at pinihit ang susiyan sa kamuling inilapag. Umikot ang mumunting figure na nagsasayaw. Isang babae at lalaki kasabay ng tugtuging nagmumula sa music box. "If I Love You." Sa kabila ng galit niya kay Vince ay hindi niya magawang itapon ang regalo nitong ipinadala mula sa Amerika. Perhaps he really had a hard time looking for the right gift that would make her remember her. Nang tanggapin niya ang regalong una, sandaling nawaglit ang sama ng loob niya rito. Sama ng loob na dagdagan sa paglipas ng mga taon dahil hindi nito sinasagot ang mga sulat niya. At ang pinakamatindi sa lahat ay nang sulatan niya ito tungkol kay Adrian. Iyon ang pinaka-trying times niya mula nang mamatay ang ama, ang pag-aasawang muli ng mami niya. "Hi Tony," bati niya sa sekretary ng ina. "Nandyan ba ang mami? Ipapakita ko lang itong report ko." At bago pa makasagot ang sekretary, tuloy-tuloy siya sa pagpihit ng seradora ng ina para lamang manlaki at masindak sa nabungan. "Mami," mabilis na kumawala mula sa mga bisig ni Hector Francia, si Adrian. Lumatay ang guilt at pagkapahiya sa mukha. Si Hector ay kalmanting lumakad pabalik sa visitor's chaise at naupo. Ano ang ibig sabihin nito, ma'am? Magkahalong galit at pagkamanha ang nasa tinig niya. Hindi na naisip na bukas pa ang pinto ng silid ng ina at narinig at nakikita sila ng mga empleyado ng bangko. "Moana, iha." Si Adrian na hindi na makatingin ng diretso sa anak. Inabot ni Hector ang sigarilyo sa mesa at nagsindi. Matapos magbuga ng usok ay nilingon si Adrian. "Why don't you tell your daughter about us, Adrian?" "Hector, please, there's nothing to tell." Pakiusap nito sa lalaki. "Ano ang dapat sabihin, man?" Ang galit sa dibdib ay nahaluan na ng matinding kaba. "Your mother and I are getting married, Moana."
Ani Hector bago pa nakapagbuka ng bibig si Adrian na hindi rin inaasang sasabihin ni Hector iyon. No, mabilis siyang tumakbong palayo sa silid ng ina. Ang ibang mga empleyado ay sinusundan siya ng nakikisimpatyang tingin. Wala siyang nagawa kundi ang mag-iiyak. Kung wala sa tabi niya si Rapa ay baka kung ano na ang naisip niyang gawin. Please Moana, you will make yourself ill. Wala tayong magagawa kung gustong mag-asawa uli ng mami mo. She's only 44 at maganda at may pangangailangan. Pero bakit si Hector na yung Rapi? I hated him. My dad didn't like him. Halos pahiyaw na yung samit. Una niya akong niligawan at nananayo ang balahibo ko sa tuwing lalapitan niya ako. Pagkatapos ay heto at pakakasal sila ni mami. Si Hector Francia, 34 years old at siyang pumalit sa pwesto ng ama nito. Ang matandang accounting manager ng bangko ay nag-resign ng magkasakit at di nagtagal ay namatay. At dahil na rin sa matagal na paglilingkod ng matanda ay kinonsidera ni Henry lang si Hector bilang kahalili. Sa pagkakaalam nila sa Manila dating nagtatrabaho ang lalaki. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Rapi. And unlikely, don't like him either, Moana. Pero desisyon ng mami mo yan. At mayroon siyang sariling buhay at pangangailangan. And I thought she loved daddy so much. Pahikbi niya yung sabi. Isinulat niya kay Vince ang bagay na yun. She received an overseas call from him, but she was so disappointed dahil bukod sa ilang minuto lang silang nag-usap ay hindi niya narinig dito ang inaasahan niya. Makalipas lang ang 2 linggo ay isang civil wedding ang ginap sa pagitan ni Hector at Adrian. Ni hindi sinaksihan ni Moana iyon. Nasa bahay siya ni Captain Saavedra, nagpalipas ang maghapon. At kung hindi pa ito ipinilit na ihatid siya ng malapit ng gumabi, mas nanaisin pa niya ng matili sa bahay nito, kasama ang bunsong kapatid na babae ni Vince. Tanghali na ng magising kinalunisan si Moana. Alam niya ngayon ang unang araw ni Vince sa bangko. Nagmamadaling pumasok siya ng banyo. Makalipas ang ilang sandali lumabas ng shower nang nakatapis lang ng tuwalya. Tuloy-tuloy sa katukador upang patuyo ng blower ng buhok. Nang mula sa salamin ay makita niyang nakatayo sa may pinto ng silid niya si Hector. Marahas siyang lumingon. Hindi ka ba marunong kumatok? Asik niya. Bagyang nalaki ang mga mata ni Hector sa painosenteng paraan. At hindi niya may kakailang magandang lalaki ito. At bata. Ang dali ay mahigit 10 taon ng tanda sa mami niya. Hindi katakatakang maakit ang mami niya sa lalaking ito. Hindi ka nagsasara ng pinto mo, Moana. Panayad na wika ng lalaki. Hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagsalubong ang mga kilay niya roon. Wala siyang natatandang binuksan niyang pinto ng silid niya. Pagkagising ay dumiretso siya ng banyo. Naningkit ang mga matang lumakad siya patungo sa pinto. Get out. Okay. Wika nito at inasang kamay. Pagkatapos ay banayad na nagsalita. Huwag mong gawin sa amin ito ng mami mo, Moana. Para na rin kitang anak iya. Anak? Napigil ang pagmuray ng matanaw ang ina sa likod ng lalaki. Pabagsak niyang isinara ang pinto sa matinding galit sa stepfather. Hindi niya maintindihan kung ano ang gusto niyang palabasin. Muli niyang ipinagpatuloy ang pag-ayos sa kabila ng pagingit-ngit ng loob. Isang mahinang katok ang narinig niya kasabay ang muling pagbukas ng pinto. Pumasok si Adrian na nakabihis na. Moana, si Adrian formal ang mukha. May kailangan kay sa akin, mami. Formal din niyang sagot. Isang buntong hiningang pinakawalan ni Adrian bago nagsilta. Sinabi sa akin ay, ng tete Hector mo na. Hector gamit niyang harap dito. Nawawalan ka na ng galang sa akin, Moana. Mariing saway ni Adrian. I'm sorry, walang emosyong paumanhin niya. Ngayon na naman ang sinabi sa inyo ng lalaking iyon. Itinaas ni Adrian ang 2 kamay in a helpless way. Hindi ko alam ang iisipin ko. Sinabi niyang inaakit mo siya. Masadya kong humaharap at nagpapakita sa kanyang what? Nabitin sa ere ang blower niya. At kayo na'y sinabi niyang pinagsasabihan ka niyang magsara ng pinto pag nagbibihis dahil sinasadya mong buksan upang makita ka niya. Tumaas bumaba ang dibdib niya sa matinding galit sa stepfather. Halos magbuga na nga po yung paghinga niya. And you believe him? Of course, patuyan niyang sabi. You hated him. Right. She snapped, gritting her teeth. I hated him. I hope you will bear that in mind. Hated him so much that I couldn't stand the sight of him. I'll scream to death if he so much as touched me. Moana, naguguluhang umiling si Adrian. Hindi malaman kung sino sa asawang kauli at anak ang paniniwalaan. Hindi ko alam kung anong nakita mo sa lalaking iyon, ma'am. Maliban syempre sa magandang mukha. Period. Isang malungkot na ilingang ginawa ni Adrian. He's my husband daw, Moana, and I hope that you two will get along. Not in this life, mother. Umuntong hininga si Adrian at nanlulumong tinungo ang pinto. Mauuna na ako sa'yo. Hurry up at may meeting ang board ng 10. Malapit na ang 10:00.
Marahan din itong isinara ang pintuan ng silid. Tila nahahapong naupo sa stall ng tokador ang dalaga. Pumasok sa isip ang sinabi niya. Inaakit mo siya. Lich, mabilis siyang nagbis at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas. Nasa lubong niya si Hector sa may punong hagdan. Sa una-una pa ang among pumasok sa opisina kaysa isang ordinaryong empleyado ko. Pa-insulto niyang sinabi. Mahigit siyang hinawakan ni Hector sa braso. Mag-iingat ka sa sinasabi mo, Moana. Alalahanin mo ako ang asawa ng ina mo. Well, I ever forget that. Patuyan niyang sagot sabay bawing ng kamay. At ano yung sinasabi mo sa mami mo na inaakit kita? Didn't you? Nakangising wika nito. Hinagot siya ng tingin. Tsak-tsak, aniyak. Hindi ko alam kung saan ka kumuha ng guts para sabihin sa mami yan. Dapat sa isa carnival. Mahilig ka rin lang sa ilusyon. Pero sorry, Hector. Hindi ko type ang mga taong mahilig sa freeride. Pagkasabi na ninampasan niya ang lalaki, kakainin mo ang sinabi mo, Moana. Umismid lang siya at tuloy-tuloy na lumabas.